Gikaingon nga nasa 80% sa operasyon sa marginal o commercial fishing producers ang nakaangkla sa petroleum products. Hinungdan nga dungan sa pagsaka sa presyo sa krudo sa mga merkado. Ang apila nila sa gobyerno nga isuspinso ang pagpatuman sa excise tax sa krudo. Apan sa pamahayag ni Senador Amy Marcos, imposible kining mahatag sa mga fishing industry player. Actually, matagal ko nang sinasabi yan. Noon pa, nung nag-umpisa yung gera sa Ukraine at saka nagkataasan dahil sa Russian oil at saka yung lahat talaga nagtaasan dahil sa mga gera. Ngayon, ang hinihingi ko noon yung excise tax, pareho ng tuna Congress, pero sabi ng Department of Finance, imposible nga bawasan itong excise tax kaya masyadong malaki yung koleksyon at masisira daw yung mga programs of government pag wala ng excise tax. Liyon ni inibutiyag ni Senador Marcos, gihangyo niya ang gobyerno nga ihatag ang exemption sa value-added tax o VAT, partikular na sa marginalized fishing producers. So nakikipagtawaran ako sa VAT man lang at sa withholding tax. For marginal fishers man lang, let's start with the marginalized fishers muna. Kung minimum lang, di ba may lifeline rate tayo sa kuryente? Sabi ko nga, nag-lifeline rate rin tayo sa crudo, sa ating mga marginal fishermen. Wala nang VAT, wala nang kinikita yan eh. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richelle Gubalani, Brigada News.